Magandang hapon po. Nabalitaan nyo na po ba na si Rodrigo Duterte daw ang magiging abogado ni Sara Duterte sa lahat ng mga kasong haharapin nito? Alam nyo mga kapatid, mag-ama yan, di ba? So, sabi nga nung iba, wala namang naipanalong kaso yan si Rodrigo Duterte kahit na nga ba sabihin pang abogado, di ba? So ang akin po ditong na-analyze is guguluhin lang nito ang mga hearing ni Sara Duterte para ma-delay pagiging mahusay na gumawa ng delay tactic ito si Rodrigo Duterte kung kaya't hahawakan niya ang kaso ng kanyang anak. Alam niyo po kapag na-delay tactic ang pinairal ni Rodrigo Duterte dito, abutin po yan ng siyam-siyam. Hindi agad-agad mahatulan ng kanyang anak. Ididelay yan hanggang sa umabot ng 2028 para yung anak niya ay malaya pa rin na makatakbo ng presidente sa darating na eleksyon, national election, no? Kaya po ipinipilit ni Rodrigo Duterte na siya ang hahawak ng kaso ng kanyang anak. So, sa pagkakataong ito, kung sakaling ito ay pagbigyan ng korte na maging legal counsel ng kanyang anak ang kanyang ama, sigurado po na ang mangyayari is kakengko yan na naman ang mangyayari dyan sa hearing na yan. Mauuwi lang sa pagmumura, sa pambabastos, at sa mga kasinungalingan, no? Pagdating sa hearing. Hanggang sa maubos ang oras, at uulitin. And then pag inulit, ganun naman. Hanggang 3 hearing, no po? Palagi yan i-delay tactic ni Rodrigo Duterte dahil ang pangarap nila is maging presidente ang kanyang anak sa ikatlong pagkakataon ng pagbabalik nila sa gobyerno. Alam nyo mga kapatid, ang taong bayan lang talaga ang mayroong kakayahan na parang sunog na kailangang maapula ang apoy para hindi kumalat, no? At hindi na makaperwisyo pa. Ganyan po ang mangyayari. Kailangan magkaisa ang bayan para po itong mga Duterteng ito ay mabigyan na ng leksyon. At si BBM dapat makiisa sa mamamayang Pilipino. Kung talagang mahal niya ang bansa, makiisa siya. Magpatulong na siya sa ICC. Nang sa gayon ay matapos na ang problema ng bansa, no? At itong mga tumatakbong ito, mga kandidato na lalaban sa pagkasenador, wala na silang naisip kung hindi ang mga propaganda na tayo naman ay sawang-sawa na, no mga kapatid, nakakasuka na. Dahil palagi na lang nilang ginagamit ang kahirapan ng sambayanang Pilipino. Bakit ba naghirap ang sambayanang Pilipino? Di ba sa kananakaw nila? Di ba sa mga kawalang hiyaan nila bilang mga lingkod? Na imbes na maglingkod, ang ginawa nila ay perwisyo sa buhay ng mga Pilipino. Di po ba palagi nilang dahilan, pagagandahin ang buhay, pagbabago, no? Wala nang maghihirap. Pero, eto po, ilang pangako na ito. Ilang pag-upo na ito. Lalo pong naghihirap ang mamamayang Pilipino. Wala na pong katiwasayan ang buhay ng mga Pilipino. No? Lahat. At ang paghihirap na ito ang ginagawa nilang puhunan para sila'y muling maupo. Ginugutom nila ang mga Pilipino
Pinahihirapan nila, hindi nila ginagawa ng mapapagtrabahuan, hindi nila pinagsisikapan na ipagpatayo ng mga mapapagtrabahuan ang mga Pilipino. Kung kaya't ang mga Pilipino ay kumakagat sa kanilang mga pain tuwing eleksyon. Kumakagat sa mga kaunting barya na binabayad para sila'y iboto, sa mga pagkain, sardinas at ilang kilong bigas. Mga dilata, mga noodles, yan ang pampain nila para makakuha ng boto. Kawawa naman ang ating mga mamamayang Pilipino. Sinilaw sa kawalang hiyaan ng mga tumatakbong ito na kandidato. Palaging ang sigaw ay mahirap. At ang isa pa po, na dapat inaalis ng gobyerno, nitong mga leader ng gobyerno, ang dapat na inaalis dito, no? Ay yung mga lahat ng pagbibigay, ultimong sardinas at noodles ay naka-video pa at naka-camera pa. Hindi po kailangan ng video at camera tuwing magbibigay ka ng tulong sa mga mamamayang Pilipino, sapagkat yan ay karapatan mong ibigay. Hayaan mo na ang taong bayan ang sumigaw ng iyong kabutihan. Bakit kailangan mo i-video? Bakit kailangan mo ng picturean? Bakit kailangan mo ng camera sa tuwing mamimigay ka? Para ano? Bumango ka sa tao? Para maging sikat ka? Hindi po sa panlabas na anyo nakikita ang kabutihan ng isang tao. Hindi kailangang ilantad mo na ikaw ay nakakatulong. Alam na ng taong bayan yan na kayo ay nakakatulong. Alam niyong ginagawa nyo tuwing may video at camera kayo na nakaharap habang kayo ay namimigay? Panghihiya, pangtutuya, pangkakawawa. Yung privacy ng mamamayang Pilipino, hindi lahat ay naghihirap na nakakatanggap ng inyong mga ibinibigay, lalo na pag-eleksyon. Bigyan nyo rin sila ng kahihiyan. Yang kahihiyan ay dinudulot nyo sa kanila. Privacy yan ng buhay ng mga Pilipino. Hindi kailangan na ipaglantaran mo na sila'y naghihirap. Hindi mo kailangan na sila ay videohan o camera mo o picturean na kasama ka na nagbibigay. Pabayaan mo na ang taong bayan ang pumuri sa'yo at magsisigaw na kami tinulungan ni Juan, kami tinulungan ni Pedro. Hindi yung ikaw mismo na mga ngalandakan ng iyong pagbibigay. Ang nakalantad ang pagmukha, hindi mo ba alam na yung pinamimigay mo'y pera din ng bayan na ninanakaw ninyo? Wala kayong kahiyan. Wala kayong delikadesa. Ang privacy ng mamamayang Pilipino ay winawasak ninyo. May mga tao na pipilitan lang humarap sa camera dahil nahihiya sa inyo, dahil tumanggap sila. Pero ang katotohanan, hindi rin nila gustong malantad na sila'y namumulubi. Hindi rin nila gusto malantad na sila'y kaawa-awa. Bakit sila naging kaawa-awa? Dahil ninanakawan nyo. Sa paulit-ulit nyong pag-upo, ninanakawan nyo. At ang ninanakaw nyong yan din ang ibinibigay nyo sa mga kaawa-awang Pilipino, kapalit ng boto. No? Kaya kayong mga kandidato na mga hunghang, mga plastic, no? Kagaya ng mga bilyar na ito. Ito si bilyar, kilala ko to eh. Itong si Cynthia. Itong si Cynthia Aguilar ay kapatid ni Nene Aguilar na naging mayor ng Las Piñas. At ito, magkapatid na ito ay kapatid ng dati kong boss na dati ring mayor na si Mayor Rosalino Reguera. Yang mga yan po ay magkakapatid sa ina. Pero si Mayor Reguera, Mayor Engineer Rizalino
Reguera, yun po ay napakabuti. Dangan lang at namatay na po siya noong 2016. Naging boss ko po yan dito sa Manuela Tree Corporation at naging Star Mall. Ano po? Diyan sa crossing Ibabaw. Kaya po mga kapatid, kilala ko po ang likaw ng bituka ng magkakapatid na yan. Naging taga Las Piñas din po ako nung mga panahon na nagtatrabaho ako dyan sa Manuela Corporation. No? Kung kaya't alam ko po kung sino ang may mabuting kalooban dyan sa mga Aguilar na yan. No? Dati lang ding pinalaki ang mga iyan sa hirap ng kanilang ina. Pero bakit mga naging sakim? No? At gusto pa laging nakakamera, laging nakavideo ang bawat pamimigay nila. Pero saan ka? Ang dami nilang nilokong mamamayan pagdating sa mga ari-arian. Sisilawin nila sa pera ang mga maliliit na magsasaka na sa tingin nila ay wala ng pag-asa sa kanilang sinasaka. Aalokin nila yan. At dyan na magsisimula. Dito lang sa lugar namin. Napakarami ditong bukirin na binili ng mga Aguilar, ng mga Villar na ito. No? Pero hindi sila makapamigay ng mga lupain kagaya dito. Sapagkat ito ay may mga titulo at ginagawa nilang subdivision. Ilan pa ang mga namimigay ng kung ano-ano. Mga tao ni Kibuloy sa pamamagitan ni Mocha Uson andun sa Japan, nagkakalat ng lagim. Nananawagan para sa boto. Ang daming OFW sa Japan na naloloko nila. Ang sigaw ay Duterte. No? Kasi nasilaw sila sa kasinungalingan na ikinalat ni Mocha Uson at ni Banat Bay noong panahon ng 2016. At inaakala nila na mga nagawa ni Duterte ay talagang galing sa puso ni Duterte. Hindi. Ang lahat ng yan ay itinurn over lang ni Aquino kay Duterte para ipagpatuloy. At may cash pa na iniwan si Pinoy kay Duterte para may pagpatuloy ang mga proyekto pero hindi na ipagawa ni Duterte lahat at bagkos ay nawala pa ang pera. No? Itong sina Mocha Uson, may mga atraso pa ito sa mga OFW. Nawawala ang pondo ng OFW. Kaya mga kapatid, itong mga taong ito ni Duterte ang talagang kampon ni Satanas. Naghahasik ng lagim sa iba't ibang bansa dahil doon sila nakakapamayagpag. Kung dito lang sa Pilipinas, wala na. Taob na ang mga Duterte. At dahil alam nila na sila ay taob na sa Pilipinas, kumakalat na sila sa iba't ibang bansa para doon manloko ng mga kapwa Pilipino na bobotong muli sa mga gahaman at berdugo. No? Kaya po mga kapatid, kung nagagawa nila na akitin, lokohin, linlangin, bolahin, utuin ang mga OFW sa ibang bansa, please po, kayong mga nasa ibang bansa na nasa tama, ipakalat nyo ang lahat ng ating mga isinisigaw upang malaman nila ang katotohanan. Sapagkat tayo po ay sa katotohanan lamang. Maraming salamat mga kapatid. Tandaan, hindi kailangan ng camera at video kapag namimigay ang isang politiko. Kapag may namigay, sabihan ninyo. Bigyan nyo kami ng privacy. Hindi namin kailangang makita ng lahat na kami ay tila pinagmumukha yung pulubi at nililimusan
kung kaya't hindi namin kailangan ang video at camera. Hintayin nyo na kami mismo ang pumuri sa inyo. Hindi yung pati mukha namin at pamumuhay namin ay ipangangalandakan nyo sa buong mundo. At ipinakikita nyo na mabuti kayo kahit kabaliktaran ang pagkatao nyo. Yan po mga kapatid ang masasabi ko. Salamat po.